Hello Virgo! Welcome dito sa iyong reading for the next 7 days. Check natin ano yung mga ganap, mga paparating, mga pwede mangyari itong next 7 days sa inyo. Maraming salamat Virgo, kung matagal ka ng abangers ng mga readings ko, sumusuporta, sumusubaybay. At para po dun sa mga bago dito, I'm Purple Teen. Hello, thank you so much for dropping by. Don't forget to like, follow, or subscribe. Thank you rin dun sa mga laging nagpapadala ng star, super thanks. Yung mga nag-join ng membership, nag-avail ng subscription, at yung mga nag-avail ng private readings. Yung mga gustong mag-inquire, mag-book ng private reading ko, dumiretso po kayo sa nag-iisa, official, at verified page ko, Purple Teen, may blue check sa kanan. Yung link nilagay ko po sa description. So, unang card mo, you have the 7 of Wands reversed. The Magician reversed. Ace of Swords. 5 of Wands. 2 Pentacles. Queen of Cups. 6 of Cups. Death card. Bottom of the deck, you have 10 of Wands. Okay, so medyo... Okay, may mga wands dito. So, may mga fire signs. Pwede ring may air, earth, water. Specific sa water si ano? Scorpio. Scorpio energy. Papa tayo ng mga ano... cards na bilog. So, meron ka ditong older man, dealing or relationship with an older man, wheel, valley, tsaka nest, Virgo. Maliwanag na merong ending. Virgo, this next 7 days para sa iyo. You have Death card and then 10 of Swords. Ito na yung pagtatapos ng mga mabibigat na daladalahin mo. Kung ano man to, mga bayarin, mga trabaho, mga pinuproblema mo, stress mo, ano man to mga nagpapabigat sa'yo. Matatapos na yan itong next 7 days. At mapapalitan ito ng something new with the Death card. Kasi Death card is rebirth. Hindi ito yung contrary dun sa mga iniisip ng mga, may mga chuchugi, nakakatakot yan. No. Symbolism po itong Death card. Okay. Merong something that will die in you na mapapalitan ng bago. Yun yung ibig sabihin ng death. May magtatapos sa iyo, may mag-shed sa iyo, may magbabago, may yun. So, expect mo na endings and new beginnings for you this next 7 days at matatapos na tong mga paghihirap mo kung ano man yan. Yung mga nagda-drag down sa iyo. Okay? O, dealing sa relationship daw with an older man, baka senior citizen to kung sino man to, or someone who's older than you, ano man ang gender, ano man ang nature ng connection ninyo. Loved one mo man yan, family member o whatever. Meron kang will, o yung iba dito may hirapan kayong i-manage yung situation, kawalan ng direction, pagiging indecisive, hindi makapag-isip ng diretso. Okay? Meron ditong something na pwedeng mapapabayaan or hindi maiintindihan which direction to take, hindi alam imaniobra yung sitwasyon dahil magulo isip or indecisive. Kawalan ng direction, clear direction. Possible na hindi mo, alam mo yun, hindi mo ma-meet yung goal. Okay? Personal strength and peace that assures success.
So, merong success coming to you itong next 7 days, Virgo, kung ano man itong gagawin mo. Mukhang magiging maganda or successful yung outcome. Next card, ito ay may kinalaman sa security ng family, loved ones mo eh. Okay? Wait lang guys, may maingay, pause ko muna. Okay, let's continue. May mga nagtatambol piyesta yata. So, nakikita ko dito, mas uunahin mo yung family mo kasi emotionally secure, loving family is important to you, Virgo. So, nakikita ko, this next 7 days, siguro mas ipaprioritize mo yung needs ng family mo. May it be emotional yan or whatever itong pangangailangan ng pamilya mo, mas uunahin mo yun. Mas bibigyan mo ng attention time yan this week. Okay? So, choices lang this week, nakikita ko. Choices lang kung ano yung mga dapat mo i-prioritize. 2 Pentacles. Ano ba yung mga pinaka-importante, especially kung family matters, no? So, sa tingin ko, mamimili ka lang, juggling act dyan eh. Okay? Pero nakikita ko mas isi-secure mo nga muna yung loved ones mo, yung well-being ng family mo, kung ano man yung pangangailangan ng family mo dyan. Kasi nakikita ko dito parang may choices ka. So, mamimili ka dito sa dalawang situation na to, dalawang bagay na to, kung alin yung uunahin mo dapat. Okay? So, nakikita ko meron ditong pagdi-decide, pagpa-prioritize kung alin yung dapat mong unahin. Okay? In family man yan, in career or whatever. Okay, may magpaparamdam na person from the past. It could be kababata mo. Basta someone from the past. Siguro makakasalubong mo, makakausap mo, kakamustahin ka. Ayan may past energy dito. Some of you pwedeng may mga namimiss kayo, naaalala kayo, person from the past. O pwedeng pwedeng lolo-lola ninyo or kung sino man tong elderly. Memories, more on memories na nanunumbalik sa inyo. Nakakapagpa-remind sa inyo, namimiss ninyo, naaalala ninyo, binabalik-balikan ninyo kung ano mang memories yan sa past. Or kung sino man yan. So, iba sa inyo dito, may transformation kayo sa sarili ninyo. May mga babaguhin kayo. Kasi andyan yung death card. Some of you, pagtatapos ng connection, pagtatapos ng kung ano man ito, period or cycle, so sa sarili ninyo More on may kinalaman sa sarili ninyo ito, Virgo. Para kang nire-reinvent mo yung sarili mo. Para kang ipinanganak uli. Alam mo yun, parang nagsisimula ka uli. Yan. Basta merong ending pagtatapos dito or tinapos nyo na. Or merong cycle na magtatapos sa'yo kung ano man itong cycle na to. And merong something na magsisimula na panibago. May binabago sa sarili. It could be a new chapter. Kung merong cycle or chapter na nag-end sa buhay mo, pwedeng may bagong chapter na e-entra or bagong person, no? It could be, pwedeng a relationship, a romantic relationship. Yung iba dito parang nakakasense ako ng panghihinayang, pagsisisi in the past kung bakit hindi nyo ipinaglaban itong relationship ninyo, itong person na to. Siguro yun yung parang sumasagi-sagi sa isip nyo, hindi nyo makalimutan from time to time na nare-remind kayo ng mga memories na inaaalala nyo. A memory of an ex or a past person na hindi mo ipinaglaban. Parang sinukuan mo or hindi mo ipinaglaban or hindi kanya ipinaglaban, hindi ko alam May energy kasi dito na parang hindi ipinaglaban or hindi ipaglalaban. Ayan.
pumapasok-pasok talaga sa isip mo yan, na nare-remind ka, na aalala mo siguro. Pero nakikita ko may feelings pa rin dito sa person na to, whether ikaw yan o siya. Pwedeng siya yan or ikaw yung tinutukoy ng mga energies dyan. Special ka pa rin or special pa rin sa'yo itong person na to. Yun lang talaga kasing hindi ipinaglaban yung nararamdaman or hindi nyo ipinaglaban yung relationship ninyo. Kaya siguro may mga panghihinayang, pagsisisi. And paminsan-minsan or hanggang ngayon, parang naaalala pa rin yun, nananariwa. Nare-remind, especially kapag may mga bagay na nakakapagpa-remind sa kanya or sa'yo about this person. If you're dealing with the person dito sa present situation mo, this person, I think, medyo questionable. Ayan, Magician reversed there. Questionable tong person na to. So, if you're dealing with the person sa business, sa trabaho, or sa love life, no, itong person na to pwedeng hindi mapagkakatiwalaan, questionable yung mga intention niya. Pwedeng this person will try to manipulate you. Baka i-take advantage ka niya, or pwedeng you're dealing with the one-sided relationship person, may pagka-selfish. Okay? Pagdating sa mga gawain, sa inspirasyon, pwedeng may blockage. Pwedeng may untapped potential dito, imbes na ma-maximize yung full potential, parang napipigilan or meron something dito na nasasayang lang yung talent, yung skills, hindi napapakinabangan. Pero if you're dealing with a romantic encounter, a person, sabi ko nga pwedeng hindi mapagkakatiwalaan yan. Hindi ganun ka-clear kung ano talaga yung totoong intention niya Para sa akin, siya, questionable. Okay. There's a tendency here na ma-misunderstood ka with the 7 of Wands. Pwede ka rin maka-experience na aatakihin ka. Ibig sabihin na aatakihin, parang may offense. Paano ba? People will try to bully you or whatever. Parang kailangan mo yun. Kailangan mong depensahan, ipagtanggol yung sarili mo, i-prove yung sarili mo dito. Okay, kung may mga ganyang eksena, scenario this next 7 days, you need to defend yourself. Kung ano man itong situation na to. Mami-misinterpret ka nila, alam mo yun. Tapos ikaw naman, kailangan mo pang ipaliwanag sarili mo, kailangan mo pa i-prove yung sarili mo, ganito, ganyan. Okay. This is also an energy na parang nag-give up na. So, ayan, kung ano man itong, kung sino man ito, yung person na kadil mo, o ikaw, o sa romantic man ito, or sa ibang bagay. Pwede rin itong parang kawalan ng preparation, ha. So, pwedeng kulang ka sa preparation dito, or energy nang about to give up na. Pagdating dito sa bagay na dinideal with or sa relationship na dinideal with. Okay. Meron din ditong parang kailangan mo na mag-set ng boundaries, limitasyon with the 7 of Wands. Okay? Wow, meron ditong bagong inspirasyon or bagong idea na papasok sa'yo. So, kung sa romantic yan, may bagong inspirasyon. Okay? Pero pag sa kaperahan, sa negosyo, sa career, pwede may maiisip kang bagong diskarte or bagong idea. And magiging excited ka about this, to try this, to start, no? So, yan, nakikita ko. Merong exciting na bagong idea.
Wow, this Three of Wands is an energy ng expansion para sa'yo, Virgo. So, nakikita ko ito yung mga ideas na may isip mo kung paano mo palalo palalaguin yung negosyo mo, kung paano mo palalo mapaparami yung clients mo. Okay, so may kinalaman sa expansion to ng career, ng business mo. At ito yan yung mga naiisip mong mga bagong ideas na yan, which is very excited ka na simulan na, itry na, umpisahan na tong mga bagay na to. So, yung iba sa inyo, this is leveling up, no? Pwedeng, promotion, or magkaroon kayo ng increase sa sahod. Or this is also, yung mga successful na resulta ng mga pinagplanuhan ninyo or kung ano man itong mga niro-roll out nyong projects, mga goals ninyo. Basta nakikita ko dito, this next 7 days, merong successful outcome. Okay? So, yan yung mga na-pick up ko. Energies dito sa next 7 days reading mo, Virgo. Thank you so much for watching. Love you all, babush.